Mga kabayan, ibinunyag ng dalawang political vlogger na sina Sas at Maharlika ang mga lihim at agenda ng First Lady na si Lisa Araneta Marcos kung saan ay nakasama nila at madalas na nakakausap sa iba't ibang transaksyon. Nito lang mga nakalipas na araw ay halos magkakasabay na nabura ang mga Facebook page ng tatlong vloggers na kumukontra sa administrasyon ni PBBM, partikular ang account ni Sas, Maharlika at Banatbay. Ito ang gobyerno na hindi mahihiyang gamitin ang kanilang kapangyarihan para patahimikin ang dapat patahimikin. Yeah. Walang hiya diba? talaga. Ano talaga sila? At least sa panahon ni Duterte, ang pinatahimik, mga pusher. Mga pusher. Diba? Kahit totoo, ang mga pusher ang pinatahimik. Pero nung time ni Duterte, yung mga bunganga ng dilawan, bunganga natin lahat, nag-rumble-rumble. Sabi ng vlogger na si Sas Rugando, maraming pinamumudbud na pera ang kampo ni First Lady na tinagurian nilang babaeng aha sa Malacanang. Pero inamin niya na hindi sila kayang bayaran at hindi kayang bilhin ang kanilang prinsipyo. Diyos ko Lord, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Marami silang pinamumudbud na pera kahit kanino. No? Kaya hindi nyo kami maloloko. Ano ba yung prinsipyong pinaglalaban ninyo? May prinsipyo pa ba kayo? Sa kanilang collab at YouTube live, lantarang ipinakita ng dalawang vloggers ang account ni First Lady Lisa kung saan ay makikita ang mga confidential na conversation para mapatunayan sa publiko na legit at hindi gawa-gawang kwento lang ang kanilang ibinubunyag. Ayan, pakita natin, tatakpan ko lang yung tatakpan lang natin. Takpan na natin yung ayan. 492. Ayan, nakita niyo pala. So legit yung pinag-uusapan namin ni Sas dito. Pareho pa tayo ng picture. Ayan. Ay, hindi, siya yan eh. Account niya yan eh, kaya ayan. Sa WhatsApp to. Dito kami nag-uusap. Ayan, pakita sa taong bayan. Ayan. Ayun o, pareho pa tayo ng picture. Pakita mo, sabay natin, girl. Takpan mo lang yung whole number. Pareho pa ng picture. Pareho ng picture. Ha? So yan mga kababayan. Okay? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sino ba talaga ang nasa likod ng mga pagpapatahimik sa mga vloggers na kumukontra sa administrasyon ni PBBM at asawa nito na si Lisa Araneta Marcos? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. So ano na yung agenda natin, Sas? Ang agenda natin is itutuloy pa rin. Ako itutuloy ko pa rin yung MOE. I can use my YouTube. Ako naman kasi ganito, no? You deleted my Facebook. You erased me from Facebook, but you can never erase the ideas. Yes. That my followers had already in their brain. You have to kill all of them. You have to unalive all of them. No, you have to unalive all of them. No, ng boga, baby girl. You have to unalive all of, kasi baka maano tayo. You have to unalive all of them to erase. That's the thing na alam naman hello naman, kahit naman yung mainstream media, syempre hindi ko cover kasi alam kong takot kayo. Pero this is huge news. Ako nag-expose ng Love the Philippines video, nagpasalamat pa nga kayo sa akin dahil kung hindi sa akin, baka patuloy pa kayong nabudol. Tapos yung MOE, si Ed Lingao, nagpasalamat pa sa akin for bringing up the issue again. So, in fact, you know na may value yung nire-reveal ko. Si Maharlika lang ayaw yung acknowledge dahil talagang buhay talaga. I know. Pero actually, mayroong gustong mag-interview sa akin na media. Pero sabi ko actually hindi ko sinagot yung isa. Sabi ko, baka madamay kayo sa laban na to. Baka magurgur kayo. Pinoprotektahan ko rin sila. Hindi kasi ganito lang yan. No? Hindi naman lang kami kasi ang nakakakita ng mga mali. Okay? Marami sa loob ang nakakakita ng mali. Kahit sa Kongreso, marami nakakakita ng mali. Takot nga lang. Kasi nga,
may makapangyarihan kasi ngayon tong ano, no? Parang ito ang gobyerno na hindi mahihiyang gamitin ang kanilang kapangyarihan para patahimikin ang dapat patahimikin. Yeah. Walang hiya Diba? talaga. Ano talaga sila? At least sa panahon ni Duterte, ang pinatahimik, mga pusher. Mga pusher. Diba? Kahit totoo, ang mga pusher ang pinatahimik. Pero nung time ni Duterte, yung mga bunganga ng Dilawan, bunganga natin lahat, nag-rumble-rumble. Wala. Ako naman okay lang, no? You erase my Facebook. Pero ang ano kasi niyan is, i-erase nyo ko, nandun na yung issue. Totoo. Alam na ng tao yung MOOE. Yung may mga men in uniform na alam yung MOOE. Hindi nyo ba nabasa yung open letter ng mga PMAers tungkol doon kay Lorraine and Badoy? Anong hinihingi nila? Transparency and accountability ng finances. Yeah. So, lalo nilang pinag-aalab yung galit ng taong bayan. Kasi, di ba, dalawa tayo. Buti ka mo, actually, 3 ang buhay ko. 3 kasi yung Facebook page ko. So, buhay pa yung Boljakera, pa yung more than 900,000 na subscribers, yun ang tinegi nila. Nailabas na natin yung pwedeng ilabas eh. Isa na lang, alam mo, totoo lang ha, I think napapararing na sila. Nalalabas na kung ano man yung video na yan. Ako hindi ko alam kung ano yung video na yan, no? So, dahil wala ako napanood, hindi ko alam. Ako nga, sabi ko nga, ang dali-dali lang i-deny yan eh. Ng video na yan, pwede nyo namang sabihin na hindi pwedeng magkaroon ng video dahil hindi naman po nagko-cocaine itong presidente. Oo, napakadaling. Simple as that, no? That's the only a nail in the coffin nung issue na yan. Ako talaga hindi ko alam. I haven't seen. And maybe they are now taking down the pages that could release the video. At yung tinitake down is yung mga wala sa Pilipinas. Kasi nga, pag wala ka nga sa Pilipinas, hindi ka nila magagaling basta-basta. Yes. So, ikaw nauna ka. Nasaan ka ba? Nasa US. Tapos ako, sinunod nila talaga. Ako talaga, entire account talaga yung tinanggal, madam. So ano ito? Prevention of... Preventive itong nangyayari. So ako naman, parang... Preventive ng polvoronic video. Ako naman kasi... Baka showing sa iyong Facebook. Ako naman kasi, wala sa akin. Hindi pa sa akin na ipapakita. Pero alam ko, yung video na yan is umiikot na ito sa mga dapat makakita. Yeah. That's the bottom line. Umiikot na ang video na yan sa dapat makakita. Hindi ko pa siya nakikita dahil hindi naman ako kasama sa mga dapat makakita. No? So, hindi nyo maluloko ang taong bayan. That's very simple. Hindi maluloko ang taong bayan pag lumabas na ang mga dapat lumabas. Dahil I think naghihintay lamang ng tamang timing at mapoproteksyonan yung mga dapat maproteksyonan eh. I think that's just it. Pero umiikot na yan sa mga taong dapat makakita. And ako kasi yung pagkukwento mo ng ugali ng First Lady, no? We all know naman, madam, na you are the one who is in command. Yeah. Lisa, makinig ka. We know that you are the one who is in command. Alam mo, madam, alam naman namin kung gaano galit mo sa mga Pilipino dahil nga dinaya yung asawa mo noong panahon nung tumakbo siya ng Vice President. At ikaw talaga ang naubusan ng pera sa maraming bagay. Protest. Pero madam, may hangganan ang lahat. Okay? At ang masasabi ko lang is kung hindi lang malinis ang puso ko at wala akong concern sa mga anak mo, mailalabas din ako. Yung mga anak mo ang madadamay. Pero ayoko yon eh. You know, ako talaga, I don't want, someone is asking me na sila magano, pero ako kasi, Maharlika, anak is anak eh. They're not included in this
And yung anak pa na yon, hindi siya yung yung nasa posisyon. Hindi ako mukhang pera. Dahil kung ako'y mukhang pera, tinanggap ko na yung offer ni Lisa Marcos na condominium. Nandito kami. Meron akong, pakita ko nga. Pakita mo nga. So ito, kita nyo yan, anong date yan? February 16, 2022. 28? January 28 ba? So ito, ayan, may pinadala sa akin. So ang pinadala niya, PDF, nung sending you Commissioner Imy's letter, which pretty much puts G in her place. Si G is Guanzon. COMA also informed GMA7 through Joseph Morong that she will air her letter to GMA7 later. Sabi ko, ang baboy ni Guanzon. Ha, 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 ha. So that's Lisa Marcos. Okay? Gusto niyo pa pakita yung, hindi pwede pa pakita yung number. Gusto mo i-verify mo yung number kung pareho tayo? Kana. Anong ending na lang? Ending. Okay, ang ending sa akin ay 492. 492? Teka. Para patunayan natin sa mga palangga. Okay? 492. Teka. Yeah, 492. 5492. Ayan, pakita natin. Tatakpan ko lang yung Tatakpan lang natin. Takpan lang natin yung ayan. 492. Ayan, nakita niyo palangga. So legit yung pinag-uusapan namin ni Sas dito. Pareho pa tayo ng picture. Ayan. Ay, hindi, siya yan eh. Account niya yan eh, kaya ayan. Sa WhatsApp to. Dito kami nag-uusap. Ayan, pakita sa taong bayan. Ayan. 492, 5492. Ayun o, pareho pa tayo ng picture. Pakita mo, sabay natin, girl. Takpan mo lang yung whole number. Pareho pa ng picture. Pareho ng picture. Ha? So, yan mga kababayan. Okay? Ayan. So ngayon, papakita ko sa inyo kasi nga, alam mo yung, ang pinaka-ayaw ko kasi is, yung gagaguhin mo ko. True. Alam mo yun, na parang, nung lumabas ako, ang una yung pina-attack sa akin, hindi ako expert, kinuha nyo nga akong consultant ng foreign policy. Nabanggit mo si Rowena Guanzon yan. Friend na natin ngayon yan. Oo. Ito pa, ayan pa, kita nyo pa, can I call? May ganyan pa siya. Can I call? Tapos, meron pa akong advice. Sabi ko pa, please kindly tell na yung some of your subordinates na wag masyadong mayabang, be magnanimous. Ito lang pakita natin sa kanila para magmas. Ayan yung mga message sa amin, palangga Ayan mga message niya sa amin, nagsisend siya ng video niya. Ano ba 'yon? Ayan pa will do sas. Why? What happened? Who made yabang? Sabi ko pa yung statement ni Vic na biased si Jessica Soho kaya hindi umattend si BBM. Okay, sabi niya, ganyan. Kasi sabi ko wag masyadong bira-bira. May ganyan pa ako nung ni who's this? Boy Abunda. Sabi ko sa kanya, Tabutes, your husband is such a class act. Sabi niya, Nax. Sabi ko, galing. Basahin mo yung sinabi niya ni Lisa. I think he used some of your info when it came to the query about the Scarborough issue. Di ba? So, pinakikinggan ka. Kasi nga, akong consultant nga ako ng foreign policy. Hinahir ka nila. Ano yan? 2022, February, please forward to BBM regarding Quad. I already sent it to him just for enforcement at baka di po niya matanggap. On Prof. Carlos' question, Prof. Carlos, if the Quad were, Pero bibigyan ko ng context. This is already after nung debate noong first SMNI. Kasi di ba nagtanong siya ng Quad. About this is already after. To be fair to them, na hindi ito before ng debate. This is already after ng debate. Yeah. Diyos ko Lord, wag na tayong
wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Marami silang pinamumudmod na pera kahit kanino. No? Kaya nga hindi nyo kami maloloko. Because you are that kind of people. Kaya nga, ang ano kasi dito is, ano ba yung prinsipyong pinaglalaban ninyo? May prinsipyo pa ba kayo? I don't think so. Yeah, speaking of that, namumudmod. Kasi yan nga yung isa sa sinabi ko na re-rewardan ka kanina na yung style ng policy nila is carrot and stick policy. They will offer you a reward para mag-connives ka, makipag-cooperate ka sa taas na gagawin na gusto nila ipagawa sa'yo. Then if you decline, they will, do this. So I think yan yung nangyayari sa atin ngayon. Di ba? Yun yung nangyayari, di ba nga, nung lumabas nga ako dun sa issue nung February last year, di ba? Sabay-sabay tayo, ikaw, ako, sa si Pebbles, minessage nung isang may-ari ng troll farm. Yeah. Yung Star Image farm. Star Image siya, yeah. Ako, ang kinontak pa sa akin is yung common friend ko nung may-ari na yon. Can you imagine, tinawagan pa niya yung mga common friends namin para pilitin ako makipag-meeting sa kanya. At para, anong ang gagawin? Ikaw magkwento ina. Pare-pareho yung issue natin. Meron tayong yung issue sa India yan, the same thing na parang may nangyayari sa isang village ba yon na Indian National. Actually, hindi ko naman kasi tinutukan yung issue na yun. Nasa Singapore ako noon eh. Tapos gusto pa makipagkita. Kasi alam ko na yun eh, na gagamitin nila sa atin yon against sa atin na ino-offeran tayo ng 500,000. 500,000, di ba, in-offer sa'yo? Each yun. Tapos actually, nag-live selling kami noon ni Lady Boss sa Singapore nung nagme-message sa akin. Tapos gusto pa makipag-meet sa akin sa Singapore para iabot yung 500,000. At bibilin daw yung mga alas na binibenta namin during that live selling. So parang ini-entice ako. Ako, ganito pa. Oh. Yung mga kaibigan kong tinawagan niya, babayaran daw niya sila para makapag-set up ng appointment sa akin. Diba? So, noon pa lang talagang gusto na tayong patahimikin. Kaso lang, hindi na umubra sa atin. Lalo na sa, diba? Hindi na umubra sa atin. Imagine yung mga kababayan kung mukha kaming pera. Aba, bongga-bongga ng pag-shopping yun ha, Sas? 500,000.